po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may CTK ano to? CTK Integrated Security Group sa may Nicanor Rojas Street, Lourdes, Santa Mesa, Heights sa Quezon City, at dadalhin po natin sa Trineo Mall, Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Tuloy dahil nagbago isip sa barko kaya sa ibang ship sila sumakay. Yes, then all the total information na natanggap, and as we post na naman po, we are open to that information and ongoing po ang ating investigation. So lahat po yan ay ating pong ina-assess and evaluate po. Okay, ano yung next step after kasi after ng kung sakali man ano, may mga retrieval na gagawin after noon, ano ang next step doon? Doon pala magsisimula yung investigation program at ano ang involvement doon ang partisipasyon naman ng Coast Guard sa magiging investigasyon? Yes, tama po kayo. Una ngayon, no, sa time of the essence po ay ongoing po ang ating search and rescue operation, although may kinakandak na po tayong initial investigation. So once we complete this number, yung mga missing, no, and mag-validate po sa ating mga relatives kung may makiklaim pa po ba or may magbabanggit na meron po nakasakay na hindi po natin na itali. Well, definitely magiging part po yan. And then after po ng investigation, nabatid naman po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Gabat. In case that during the investigation, we will find out that our person would bring, there's a release in the performance of our personal duty, definitely, and another sanction would be given. And aside to that, of course, naging requisite po niya, no, maiitingin pa po natin ang pagkasagawa ng vessel safety inspection, kasama po yung pag-intensify ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko na umaalis po sa ating mga pantalan to ensure that they are really compliant with all the regulations and policies po na sinet po ng Marina and the Philippine Coast Guard. Asubali, ang una niyong gagawin niya investigasyon ay mismo doon ho sa mga personal. Ay, hindi pala natin napatay. Hinihilang ako. Sa initial na investigasyon, mahirap pang sabihin na kasi may nailabas na una na hindi overloaded ang barko. Yes, tama po kayo. Kanina, na-mention ito ni Commandant during our press mo, no? Kasi, meron tayo sa procedures initially. So, Initially. we are working with the figures na meron po tayo ngayon, pero kung may mga information po coming from the relatives, again, the Philippine Coast Guard will not give any conclusive statement once we've finalized the report po. So, etong figures na meron po tayo ngayon and compared to the passengers capacity na ibigay dito sa barko, definitely wala po talaga tayong makikita sa excess passenger or overloading ng passenger po. But again, this will be part of the investigation, Sir Wen. Kung ano po ang lalabas yan, we can review the policies and give sanctions to person in case we find out that there's a release on their performance. So lahat po yan kasama po sa ating magiging resolution po. Pero pagdating ho doon sa cargo capacity naman ho, kasi may mga cargo na pwedeng isama ho ito yung mga sasakyan. Ilan ba ho yung na-manifest din ng mga sasakyan na dalawa ng Roro na yan? We are checking on that. Sabi, babalikan ko po kayo. Pero, I don't know po, nakita nyo na rin po yung mga videos at mga pictures, no? Medyo maluwag po yung cargo deck sa. So, ibig sabihin, hindi rin po siya actually excess, no, or sobra
sa capacity. But then again, we don't want to preempt the investigation. Ongoing na rin naman po yan. So, i-check po natin kung meron po talagang mayroon po ba sobra doon sa paglagay ng mga cargoes. So, lahat po yan kasama po sa investigation natin. At saka syempre, sisilipin nyo sa ilalim pa yun, no? Ito lang ang Morning po. Patuloy ada rito ang naisalang insidente ng kahirapan na naisala sa 17.5 billion noong 2023, mas mababa kumpara sa 19.9 billion noong 2021. Ayon pa kay Castro, nananatili lang ang manager ko ng inflation. Iniyak si Castro na sisigating pa ng administrasyon na ituloy-tuloy ang paglikha ng marami pang kinalitan ng trabaho at maibababa ang antas ng kahirapan sa single digit pagkapit ng 20. So, yun yung ano, kung meron man, hindi ko na pwedeng sabihin ngayon yung mga supporters sana technical sila kasi ang talaga sila dyan na nagsisabi kasi alam mo, hindi naman sila makita mismo yung makabayan lang, ganun din ang ginawa, hindi tinanggap yung kanilang complaint ng una kasi wala nga si Secretary General Garapil sa Taiwan. Pero kanina, inabakan nila kahapon, talagang sila ay nag-atika na pumunta doon. So therefore, ba't hindi ginawa yun ang so, I think now they are denied the moral ascendant complaint about being knocked out intentionally. Pero hindi sila seryoso dahil kung sila magseryoso at mapapala mo ngayon, bakit talaga yan Kung may nililigawan ka, kung may nililigawan ka, araw-arawin mo. Oo, saka bukod pa, bibigay mo ang langit at aswapan. Alam mo sa Android, yun nga yung sinasabi ko na itong impeachment, inilagay yan sa talingang batas para seryosohin natin. Hindi yan lang basta-basta, yan ang pinakamataas na paraan para ma-hold accountable ang official, lalo na president at mga commissioners, yan ay nalagay dyan. Pero ngayon, ang ginagawa na lang natin, parang ginagawa na spectacle. It has become a show, an optical opportunity to perhaps settle scores, gamitin na alam naman natin political ang impeachment, but in a sense, it's there because it's the only political process to hold the president accountable and the other officials accountable. But ganyan, sa bullet dito, kung hindi talaga nila sineryoso, it's very easy, for example, to accuse the service group of not taking this seriously. Kasi kung talagang seryoso sila, bumalik sila sa Lunes at dala-dala na nila yung kanilang complaint. Pagpatak sila pupunta sa Korte Suprema para hindi na sa General Garapil na hindi tinanggap yung kanilang complaint. Yes, na-drop na natin sila, sobrang traffic. Traffic. Hindi ko naman binara yung matabayan. Okay, so ayan, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.